Kita niya kasi yung buhay dyan sa atin sa Pilipinas. Mahirap man dito, pero mas mahirap dyan sa atin. Should they come to Finland now or no? No, if you have work, you have already place where to go. It's an expensive country, and there's for now it's like unemployment rate. Painting the picture to come here, they showing you nice numbers. Like 200,000 peso salary. But they forget to tell you that 200,000 peso for a cleaning job. no, it is like a, we call it a brutto. It is your salary paper. It's reading that amount of money. But Hello Ray guys, there's good afternoon. Nag-melt ang snow and sobrang dulas. Pero kaya ko naman maglakad sa ganito guys. Ako pa ba? Pero dahan-dahan lang tayo. Pero yung aking damit na kinuha guys, lumalabas yung aking tiyan. Tingnan nyo. Oh my God. Nico's laughing as well. Mas lalong lumaki yung tiyan ko. Oh my God. Hindi na siya, tingnan nyo guys. Umaangat siya. Okay. Ay, nako. Mga stretch marks natin dyan. Hello, Ray. That's okay. Dati pa naman ako may stretch marks. Kasi guys, sobrang liit ko noon. Bago ako nagbuntis kay Anika. Alam niyo bang kakagising ko lang. Matulog ako guys. Every time na makatulog na ako, magigising ulit ako kasi naiihi ako. Sabi ko, hindi ko gusto kong matulog. Pero hindi ako pinapatulog ng ihi ko kasi guys, si baby, nasa baba na talaga siya. And anytime soon, manganganak na ako. Pero kahit pa ganon, hindi pwedeng nakahilata tayo palagi. And today, may mga gamit kami sa car. Nandiyan na sa loob. So, dadalhin namin yan doon sa ukay-ukayan para na-dispose na siya and mabenta. And then, susunduin namin si Anika. Hindi ko alam kung kasama sa amin yung mother-in-law ko sa Habikir Wakapayka today. But, yeah, of course, i-inform namin siya. Ayun. Grabe ang hingal, guys. And, nag-ano pala ako kanina umaga. Uminom ako ng raspberry tea. Kasi, may nagsabi sa akin na maganda daw yun. Inumin kapag later part na ng pregnancy. Maganda siya sa sa cervix and all ganyan. So it will also help during labor and delivery. And nagpabili ako kay Nico. Sobrang bango niya pero sobrang pait ng lasa. Hindi ako na umiinom ng tea na ganun, pero ininom ko pa rin for the sake of that. And may nagsabi din sa akin na kumain daw ako ng pineapple. Ganyan. So, let's try kung ano makita natin doon sa Habiki today. And kung walang pineapple doon, di bibili ako ng pineapple para matry ko yun. Grabe, nakakahingal na. Pero, laban Japan. Wala gihapon taan ni guys. Tara sa Habiki Wakapayka, mag-grocery tayo. Sobrang foggy guys. Ang oras is 14:45 or 2:45 ng hapon. Sobrang foggy na. As in. Foggy today, Daddy. Hopefully we will not have like a harsh driving going back home later. Because it's so foggy. Kapal yung sumo. Ang fog sa Finnish, guys, is sumo. So thick fog already, and it's all not even 3 o'clock. Yeah, but the snow has melted a bit. But I hope it will not be frosting right away tonight. Was it promised that on the weekend it will be frosty, right? Yeah. The weekend guys, magfo-frost na naman ulit to.
So, hindi pa rin niya mababawasan agad-agad yung mga snow. Titigas lang din yan. Tapos madadagdagan. Some more, Maxie. Nasa parking kami guys. May aso dun sa kabilang car. Oh, ang cute. Ang ganda-ganda. Color puti and was it brown or harma gray? Brown nose. Ah, it has brown nose but it has like a gray. Dumaan kami dito guys kasi wala kaming cash. So pinawithdraw ko si Nico. Dito na tayo sa pila guys and medyo mahaba na rin yung pila. Maraming tao ngayon kasi linis. And sobrang slippery. Pero laban Japan tayo nito. Diyan lang naman nag-park si Nico din. Tapos di pala namin na-message yung mother-in-law ko. Nakalimutan namin guys. Pero sabi niya okay lang daw kasi baka sana lang daw pumunta dito one of these days. And nag-message din si Pauli na kung meron daw kaming mga extra na tinapay, hihingi din daw siya. Sabi ko kay Nico, bakit hindi? But yeah, hintayin lang natin na magbukas yung door. 5 minutes na lang. And ayan, open na yung door guys. So makakapasok na tayo doon. Ay magdadahan-dahan lang ako kasi sobrang madulas. Si Nico naman is hindi siya pwede na siya ang pumasok doon kasi hindi daw siya marunong pumili guys. And tawag nito yung car. Hindi kasi ako magkasya na doon sa driver's seat guys. Hindi ko ma-move yung car. So si Nico talaga ang kailangan na mag-park ng sasakyan. Pero dyan lang naman siya nakapark sa tapat ng door mismo. Kaya mamaya pagkatapos na ako doon sa loob, tawagan ko na lang siya. Tapos siya naman na magbubuhat na. Pero hindi ko naman yan binubuhat pag andun ako sa loob guys. Kasi hindi ko kaya. Hinihila ko lang. Ayun. So hintayin lang natin yung ating turn. So bukas na yung door. So makakapasok na tayo. Yan, bukas na yung door. Inuubo ako dito sa nasa harap ko guys. Kasi amoy sigarilyo. Makahinga sa baho. Pero malapit na tayo. Diyan na yung door. So papasok na tayo. Sila Nico is andyan lang yung red na car. Ito lang talaga mismo sa labas lang ng door sila nag-park. Kasi may space naman dito. Grabe ang ubo ko guys. Inubo ako dahil sa amoy ng sigarilyo. Hindi talaga maiwasan. Lalo na yung mga naninigarilyo ng mga tao talaga. Tapos yung amoy ng sigarilyo dumidikit sa damit nila ba. Yun yung andun sa harap ko ngayon. Sobrang baho. Isin na lang natin. Konti na lang. Lapit na naman na. Maraming gatas guys. Yung bag ni ate puno din. Dalawa din yung bag niya. Ay hindi apat yung bag ni guys. Ito pa yung dalawa Siya yung may-ari niyan So yan na yung bag natin guys. Puno din. I'm happy na maraming basil guys. And pinapay. Kasi gagawa ulit ako pesto. Diyan na si Nico guys. Siya nang kukuha. That's 2 bags, Daddy. Yes, sinananish. Ayan na guys. Lagay na ni Nico sa car. Yung ating mga family dito. Andun din pala sa loob guys, namili din yung kaklase ni Elisa and Carlos. Tapos sinama niya rin yung bago niyang ka-workmate. Ganun lang mag-spread ng information dito guys. Sa mga kakilala na nakapunta na, sila na naman yung mag-disseminate ng information na dito makakapunta and pwede dyan bumili ng mga pagkain for worth 10 euros lang. Ganun lang. So good thing for them is malapit sila dito kaya pwede silang pumunta doon. Pero yung sa iba na nagme-message sa akin na gusto ngang matry itong Havikiri Waka Paika dito sa Lahati,
Kung malayo kayo sa Lahati, then it's gonna be impossible. Like example, sa Tampere kayo, more than 1 hour. This is Tampere, almost 2 hours, no? Or more than 1 hour. Täältä Lahdesta ainakin joku hour and a half, ehkä 2 tuntia. Yeah, oh yeah, about 2 hours guys. Kung galing kayo ng Tampere, papunta dito. From our niin ehkä One hour and a half from our house to Tampere. So it's gonna be a long drive. So try nyo na lang dyan sa city nyo. For sure meron yan. Maraming mga Havikirwa kapay ka sa Finland guys. Mag-ask kayo sa church or i-search nyo sa internet yung Havikirwaka or yung mga Tukiapo or Ruwakaapo. Yun. Kasi malayo kasi ito kung hindi kayo sa Lahati area nakatira. So sayang din yung pamasahe and yung effort kasi yung dito sa Finland guys, time is money talaga, kaya yung oras na pagbiyahe nyo, sayang din yun. Foggy talaga guys, tingnan nyo dito sa Lahati oh. Sobrang foggy. Daan tayo dito sa Lidl guys, or sa Finnish pa Lidli. Tanongin natin si Nico ano yung slang, another slang for Lidl. Daddy, what was the other word for Lidl? Lidli. Lidliksi niin liiteri. Literi. Tai niinku puuliiteri. Puuliteri. Oh, di ba? Lidli yan guys sa Finnish. Lidl, Lidli, Literi, Lidix. Ano pa yung sabi ni Nico? Iba-iba. Take one basket. Yan guys, so kita nyo itong isang bag. May sira. Tapos na yan lahat. Gusto daw ni Anika ng mangga guys. Where's the crown? Ah, there's this one. Where's the crown? I think this is not a good pineapple. Where's the crown? I don't know. There's no crown. Hey, you get this one. Pineapple. Mangga daw sa kanya isa. That has a crown. Hindi kasi maganda ang pineapple na ganyan dito guys. Kasi hindi yan hinog. Color white pa yan sa loob. Tingnan nyo to guys. Itong basil nila dito. Oh, 2 euros 19 cents. May nabili akong ganyan galing sa Haviki. Bili din tayo nitong pasta guys. Kasi may pesto tayo. So, pwede itong gumawa ng pesto pasta. Bili din tayo ng cheese guys. Ilalagay natin dun sa ating pesto. Ito na lang. Ganito din yung ginamit ko last time. Okay naman siya. Tapos si Nico is kumukuha doon ng gatas. Kasi may gatas doon sa Haviki. Pero yung fat free guys, ayaw namin yun kasi parang tubig lang. Ito sa amin yung lactose free na light milk. Cheese din pala guys, pampalaman sa tinapay. Yung naka-slice na ang gusto namin. Sa Goda kunin. Oh. Meron sila itong mommy na diaper guys, oh. Number 5 yung nakuha natin last time. 9.89 pala to. 10 euros na rin pala yun. Yung diaper na nakuha ko last time. It's expensive yung diaper. 1 pack is 10 euros. About few cents to go. 9.89. Last time I got the number 5. This is number 4. So bumili ng bulaklak guys. Bili tayo ng bulaklak dito. Uy. Sama na bulaklak at paliton ani. Tag 5 euros ang each. White. Maganda din ito oh. Yung color red. Or yung pink. Na. Mono ni ron. Ata ka balon sa paliton. May tulips na rin pala oh. How daddy thought. Daddy will tarkista it. Okay.
It's a raspberry tea. So on. Mommy drinks raspberry tea. Would you like to taste? Yeah. Raspberry, teta? Se on mehu. Ei oo mehu. Se on teta. Mitä tehtävässä on? Oliko tää melonsa? Hello Ray guys! Nasa bahay na and pinagawa mo na ni Nico na assignment si Anika. Bago ko i-haul sa inyo yung mga napamili namin for worth 10 euros doon sa Hariki. Pero unahin natin tong mga, ito guys, napamili namin sa Lidl. This is worth 29 euros and 36 cents. Pero ganito lang ka liit na bag. Pero mabigat din siya. Kasi ang nagpabigat dito is yung mga gatas. So bumili kami nitong Gouda na cheese. Hindi ito galing sa Haviki ha, sa Lidl ito. Yung isang mangga ni Anika. Tapos, bumili din kami nito penne na pasta. Itong Parmigiano Reggiano na cheese. And then, yung juice ni Anika guys, kasi every Tuesday and Thursday, nagbabaon siya ng extra snack for the afternoon. And then, meron tayong pineapple juice. Gusto ko sana nung pineapple na fruit, pero hindi kasi maganda yung mga fruit na ganun guys sa Lidl. Alam ko yung mga ganun is luspad pa sa luspad guys. Yung white ang color na hindi color yellow. At saka hindi rin siya maganda yung lasa. And madalas sira siya or hilaw. Kaya hindi ako bumibili nun. So ito na lang ang binili ko, pineapple juice. Bumili din kami ng butter or voy. And then 4 na liters ng gatas. So, ito yung pinamili namin doon sa Lidl. And ito lahat is worth 29 euros and 36 cents. Sobrang konti. Compare sa napamili ko doon sa Haviki guys. Papakita ko sa inyo maya-maya. So, yan lang ang napamili natin sa Lidl. Oh, sobrang konti guys. Pitäisikö tehdä vaikka Ayan lang. 3, tuossa on vaikka 6, sitten väliin. Nung pauwi kami guys, dumaan din kami ng Koskikarta no, kasi kinuha ko itong box na to. Ayan. So, bubuksan din natin. Laita vaikka kaikki omenat. Another investment sa aking kusina. Kasi kung naalala nyo, palagi kami nahihirapan ni Nico kapag nag-aano kami ng mga chili. So, ito hindi na tayo mahirapan guys. Bumili na talaga ako. And yung brand na gusto ko yung binili ko. Medyo mahal siya ng konti, but it's okay kasi gagamit naman namin to. I told Nico this is will make life easier. this will make life easier. And he said that, is it a lotto? How many He said maybe there's a number. Siellä on yhdessä on aina 3. Yeah. Ja how many 3 boxes do you need? 3. So, ito na siya. Oli on 3 kertaa 5. So, bumili ako na bagong KitchenAid guys na ano, food processor. Maliit lang to. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung gusto ko. And yung color options was red, cream, and black. Pero ang pinili ko guys is yung color na cream. May launot mo ng daddy. Oh, se on kätevä. Ei tarvi enää. You don't need to pull. Is it from Temu? Ei. Ei ole. Ei oo Temusta. Tää on jo KitchenAid. Nyt voit laittaa kaikki tonne. Ang ganda diba guys? Yeah. So the same brand, this is the same brand of my Ulays kone. No niin, nyt ei tarvi enää. Yeah, and we can sell that one to the ukay-ukay. So meron na kami ganito guys. Timing, we can use this one right away today because I've got chilies from the Haviki. No niin. But we need to wash this one first. The top part. I don't even know how to
use this one. Paano kaya ito matatanggal dito, guys? Hindi ko alam, guys. Paano ba to? Si Nico na ipa-figure out ko nito. Basta ito na, guys. Meron na akong ganito. Oh, another investment. Liit ng kaligayahan ko, guys. Yung mga ganito lang sa kusina. So, ayun. Tapos na sila gumawa ng assignment. So, it's my turn na i-haul na naman sa inyo yung mga napamili namin for worth 10 euros dun sa Haviki. Tapos, nung andyan na kami, guys, malapit na kami dito sa bahay, tumawag pala si Lola. Sabi niya, nagpunta mo daw kami ng Haviki kasi naghintay yung mother-in-law ko. Sabi ni Nico, nakalimutan talaga namin. Late na namin nasabihan. Late na namin naisip. Ayun. Kasi dumaan pa kami ng Haviki, ng ukay-ukayan, sinundo si Anika, pinakain pa namin si Anika, tapos nakalimutan na namin talaga. But anyway, sabi ko, kung hindi pa naman ako makanganak this week, baka mag-Haviki pa ulit ako after a couple of days. And, message namin siya. Ayan. So, meron akong bagong KitchenAid na ganito, guys, and I'm so happy. Pero mas happy ako dun sa mga na-haul namin galing sa na-haul. Sa mga iho-haul ko pala sa inyo galing sa Haviki Ruakapayka. Natapos na si Anika gumawa ng assignment, guys. So, it's my turn na gamitin yung lamesa. Dito kasi talaga siya gumagawa ng assignment. Nasanay siya dito kahit na meron siyang table dun sa kwarto niya. So, iho-haul na natin, guys, yung mga napamili natin galing sa Haviki Ruakapayka. And, pagpasensyahan nyo na, guys, kung masyadong mabagal ako. And, basta super slow and looking so haggard and tired ako, guys. Palagi naman. But, this time, this is so different. And, grabe. Sobrang pagod na pagod talaga ako, guys. Imaginein mo yung ilang gabi na akong ganito na every night, hindi talaga ako nakakatulog ng maayos. Kung makatulog man ako 1 hour lang, magigising ulit ako para umihi, tapos matutulog. Tapos magigising na naman ako ng after 1 hour. So, every hour, guys, nasa toilet ako. Ganon. Pero, sige lang, konti na lang din naman. And, lalabas na rin si baby. Just need to wait for a while. But anyway, since nakapag-Haviki tayo, that is one of the goal namin talaga today na magawa siya bago pa ako manganak, guys. And maybe another one kapag hindi pa ako nanganak, no, para meron tayong pondong pagkain dito sa bahay. Kaya gusto ko rin na mag-Haviki kasi after ng aking delivery, for sure, I will not be able to go to the shop or I will not be able to visit the Haviki Ruakapayka after, right away. Kasi nga, maninibago tayo sa bagong routine and sa darating na baby, guys, I don't know how will it be. Kasi sobrang tagal ko nang hindi nag-alaga ng maliit na bata, guys. So, unahin natin tong isang bag natin dito. Ito dito, guys, is mga tinapay. So, dalawang klase ng tinapay ang kinuha ko. And, since last December yata, or first week ng January yon, yung last na nag-ayuda ang Sinuhe, yung malaking bake shop dito sa Lahati. Yun yung last nila na nag-ayuda sila ng mga tinapay doon sa Haviki Ruakapayka. But for now, hindi na. Kasi, nag-ano sila, guys, na bankrupt na sila. So, ang nangyari, guys, yung mga tinapay na ito, most of them is nanggaling sa mga stores. And, hindi na siya ganun karami compare before. Kasi nga, hindi na nagsusupply ang Sinuhe. I've not, I haven't visited a church for a long time. Doon sa Ruakayakelu or doon sa pamimigay pagbabalot ng mga pagkain kasi nga because of my situation. Maybe later kapag hindi na ako busy. But definitely sila din, hindi sila nakakakuha na ng ganun karaming tinapay.
I think most of the breads are from the stores as well. Kasi nga, yung sinuhe is isa din siya sa mga nagbibigay ng mga tinapay doon sa church. But since nag-close na nga sila guys, na-bankrupt sila. So, ayun, nabawasan din yung supply. But hopefully, they will be able to get a new place kung saan makakuha sila ng more ayuda. But anyways, maraming tao dito sa Finland guys, or doon sa Havikirwakapaika ang hindi pinapansin itong mga ruisleipä or yung mga rye bread. So, kumuha ako nito. Ayan. Kung sila Julie sa Helsinki, hindi nila to pinapansin. Ako guys, pinapansin ko to kasi ito talaga yung kinakain namin na tinapay. And ito yung, nahulog. Ito yung mga tinapay guys na nakatulong talaga sa akin para ma-regulate yung aking blood sugar during my pregnancy. Kasi ito din lang din yung kinakain ko talaga na tinapay. Ayun. So, mayroon tayo ditong tatlong ganito na Salonen Ruiz tupla. Ayan. So, dalawang tinapay lang to per bag. So, 6 na yan. Tapos, ito din. Dalawa lang din siya. Ay, tatlo. Mga rye bread ito, guys. Rye bread. Ito natin ilagay yung mga tinapay sa gilid. Ayan, mga rye bread. And, ito naman is kaura porka na. This is oats with carrots na tinapay. Ayan. And, meron din tayong kaura. Ito, kaura. 9 pieces yung nasa loob ng isang bag. So, ito lang yung mga nakuha ko doon kasi konti lang din yung tinapay. Pagdating ng turn ko na kumuha ng tinapay doon, sobrang konti na lang. Most of it na natira is yung mga white bread, which is hindi ko kinukuha madalas. Kasi, nakakapag-increase nga talaga siya ng blood sugar guys kapag white bread. And iniiwasan din namin talaga yun dito sa bahay. Meron pa tayo dito guys mga pagkain. Kumuha din ako doon ng mga saging. Maganda pa itong mga saging guys. Uy, ganito lang ang itsura niya. Pero sa Pilipinas, ganito yung itsura. Binibenta ka ba yan? Yan. Oh. So meron tayong mga saging. And usually, ang kumakain talaga ng saging dito sa bahay guys, si Anika. Kaya kumuha ako ng marami. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong Fun Cakes Deco Melts Dip. Ayan. Chocolate ito. White chocolate, pero meron siyang color na yellow. Ayan. So, pwede ito magamit kapag gumawa ako ng cake. Kapag gumawa ako guys. Kasi, madalas hindi. And meron din pala ditong mga pies, guys. So, ito, meron tayong mga pies dito. Pwede ito makain for dinner. So, hindi ako kumukuha ng white bread, guys. Yung pang sandwich bread. Kumukuha naman ako ng mga pies. Yung mga ganito. Pero, sa totoo lang, hindi ako kumakain ito. Si Anika and Nico lang. Kasi nga, hindi ako pwede sa ganyan for now. Until matapos tong aking pregnancy. Para hindi masyadong malaki yung ating baby, guys. Tapos, dito sa kabilang bag naman, andito yung mga ibang food. So, meron tayo ditong Kinko Yusto Ruisleipä. Sandwich bread ito, guys, na may palaman na siya. Ayan. For dinner yan today, for sure. Tapos, kumuha ako doon ng maraming basil, guys, oh. Kita nyo yung sa Lidl kanina, tag 2 euros yung basil. So, ito guys, habiki lang ito. Tingnan nyo. Ang gaganda pa guys. So, ang gaganda pa ng mga basil. And, gagawin natin yung pesto. Kaya, bumili ako ng cheese. Kasi wala man ako nabiling cheese doon sa habiki na ganun. Kaya, yun ang binili ko. Pero, itong pesto guys, gagawin natin to today. Hindi man ito siya masisira agad-agad. Kasi plano ko bukas na mag-isda kami. Ayan. Ayan, oh. Ang gaganda pa ng mga basil, guys. So, sobrang konti lang yan sila. Tapos, tag 2 euros na mahigit.
Mahal din siya kung kailangan mo ng maraming ganyan for paggawa ng basil. Marami din ang bibilhin mo. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 packs ng basil guys ang nabili natin doon sa Haviki. Ayan. Pinili ko talaga yan kasi gusto kong gumawa talaga ng pesto. Kasi first time kumain ni Anika ng pesto. Nagpesto ako guys before. Bumili ako yung nasa bottle. Hindi siya kumain. Ayaw niya. Pero nung gumawa ako ng sarili ko, nagustuhan niya. Kaya I think mas mabuti na gumawa na lang talaga ako ng own pesto namin and i-store siya sa ref. Kasi magtatagal naman siya ng ilang weeks or ilang days dyan. Tapos meron din akong deal dito guys. Deal or no deal. Deal is a finish. But this is deal leaves. Ayan. Kumuha ako nito guys kasi meron tayong isda na nanggaling sa Haviki. And then, kinuha ko na nitong pork kanakaku, carrot cake, pangkape namin ni Nico. Though light bread ito guys, or yung maputi ba? Hindi naman na malalaking pieces ang kinakain ko talaga. Hanggang tikim lang talaga ako. Ganito lang kalaki ang cake na tinatanggap ko or kinukuha ko doon kasi nga iniwasan dito sa bahay yung matamis. Ayan. Kasi pag marami yan sa dyan guys sa ref, nagyaw-yaw si Nico guys. Ayaw niya na maraming nakikitang sweets dyan kasi matempt din daw siya na kumain. Tapos ito pala guys, itong carrot cake na to guys, andun siya sa Haviki kasi ayan na yung icing niya napunta doon sa ayan, sa packaging niya. So hindi na siya ganun kaganda. And meron na naman tayo dito mga raspberries na galing sa Haviki. Raspberries. And meron tayong pensas mustica or yung mga blueberries. Tapos, meron din tayo ditong tuma vinirupale or yung dark grapes. Dark grapes. And meron pa tayong green grapes din. Ayan, dami. So, yun pa lang ha. Yun pa lang ang pinakita ko guys. Abot na yun ng 30 euros. Kung bibilihin ko yun sa store, paano na lang kaya lahat talaga ng pagkain namin sa grocery ko siya binili. Sus, mahal tayo sobra guys. Tapos meron tayo ditong Vadelma Donitsi. Raspberry donuts. For snacking, for sure sa Anika ang mag-e-enjoy niyan. Tapos meron tayong pork na or carrots. Andun ito sa Haviki guys kasi ayan si Uncle ng gawas. Ayan, nasira na yung packaging niya. Makatawa ka na lang din minsan ba yung mga pagkain nila dito. Sama ni sila, okay pa naman yung food. Tapos nasira lang. Nabutas lang yung cellophane guys. Ayan nabutas lang siya dito. Kaya na siya andun sa Haviki Ruaka Paika. Tapos, meron na naman tayo nitong habanero na chilies. Ito yung lalagay ko doon sa mga suka, guys. May nag-comment pala sa inyo na hindi daw maganda na ginagawa namin juice yung carrots kasi it's not good for us. Huh? Alam nyo, kahit ano pang kainin nyo, basta sobra-sobra, it's not good for you. Just gawin ko daw ang pickle. Actually, I have the thought of doing it. It's just that I don't have the energy para magkuskus talaga as of the moment, guys, ng mga carrots. Kasi yung mga ibang nakuha naman ni Maring Quenny doon sa basurahan na mga carrots, guys, nakakuskus na kasi yun. At least yun, hahaluin niya na lang. Ito hindi pa, guys. Ako po maghahalo. Wala ako energy, guys. Hindi ko din. Sabi niya, no, hindi na. Gawin natin juice kasi mas madali nga daw. Tapos isa pa, si Nico hindi mahilig sa pickles. Yan, pickled carrots yun yung mga atsara. Pickled carrots yan. Ako din, hindi din ako masyado mahilig. But I thought of making it para naman ipamigay sa mga friends ko din na gusto ng
pickled carrots. But next time guys, gagawa tayo ng ganyan. Nagka-energy na tayo ha. Pero ito guys, oh, ang dami nating habanero chilies. Ito is, okay pa naman to. Ito nakakunot nung ni sila auntie. Ay, meron na tayong food processor. Hindi na mahirapan sini kung magbira-bira yung manual namin na food processor guys. So, lalagay natin doon sa mga suka. Lagay ko mga ito dito sa basket para magkasya. Kasi ang dami nating pagkain guys palagi kapag nag-haviki kami. Na-amaze ka na lang talaga ba? So ito, hindi ito galing sa basurahan guys ha. Hindi ito umabot sa basurahan. Binayaran natin ito ng 10 euros. Pero kahit ganun pa man 10 euros, it's not a big deal. 10 euros dito sa Finland guys is nothing. Kapag nagpunta ka ng grocery, kakailangan mo na at least mga 30 to 50 euros. Pero ano lang yan guys, hindi naman ganun karami ang mabibili mo doon. Yun. Want banana? There's a banana over here you can take. And there's a blueberries and raspberry. Tapos meron na naman tayong sauna palvi, palaman sa tinapay. Is that a good banana? Yeah. Good banana daw. Tapos, ito ay susa sulava. Pahatukin ko. Ayan o. Ham ito guys. So, mga pampalaman sa tinapay. So, meron na kaming tinapay. Meron na palaman sa tinapay. Busog na. Tapos, meron din tayo dito button mushrooms. Hindi ko sana yung gusto kunin ba. Pero binigay man sa akin. No? Tinanggap ko na lang din. Tapos guys, ito yung mga Sienisia coitus, yung mga mixed mushrooms. Ayaw ko sana nito guys kumuha kasi nga marami kaming mushroom. Pero binigay man sa akin, kinuha ko na lang din. Ang bango ng mga mushroom na to guys. Ito yung mga nilalagay sa yung brown mushroom sa tawag nito. Yung food nga na sikat si Ramsay. Si Chef Ramsay. Basta yan. Tapos ito, hindi ko alam ano tong mushroom na to. Siguro ipapan fry ko na lang to guys. Side dish namin. Bukas. Kasi nagplan nga ako na gumawa ng fish. Ayan. So meron tayong dalawa nito. Ito naman is andun siya sa Haviki kasi nasira ang yung packaging niya. Yan o. Ano dito. Nasira siya dito. Ay, andun to sa Haviki. Ba't na lang ano nila dari ay dito. Kasangkot. Lahat na lang guys. Itapon nila guys. Tapos meron na naman tayong kamatis guys. Ito naman is Nams Roterno. Ano man nila ato sa Haviki. Nalumping ang iyahang packaging. Grabe guys, kagwapa sa mga kamatis. Tingnan nyo naman yan. Ang ganda-ganda pa ng mga kamatis na yan guys. Pero nasa Haviki na to. Kaluoy ba sa mga kamatisaan niya eh? Kaya guys, minsan kapag summer, hindi na ako nagtatanim talaga ng marami dun sa garden namin. Kasi may ma-harvest kami sa garden, maraming produce, tapos mag-haviki kami, magsubra-subra na pagkain namin guys. Kaya most ang tinatanim ko talaga is yung mga potatoes, something easier guys, kasi dito sa bahay, carnivore nga talaga kami, mahilig kami sa karne. Kaya kailangan namin ng maraming karne guys pagdating ng winter. Kasi hindi ko nag-hunt. Ganyan. Tapos yung sa ano din guys, sa culture guys, dito, yung mga tao, mahilig talaga kumain ng karne and isda. Yung isda naman, pili lang din. Kasi yung mga isda lang din na available dito. Pero yung isda naman kasi sobrang mahal. But yung karne, nakakakuha kami ng karne sa forest. Kasi nag-hunt si Nico, kaya yung rabbit. So,
kapag kumain ka ng karne during winter time, guys, it makes your body warmer. Kaya hindi kami lamigin. Kaya yun. Pero don't get me wrong, na hindi kami masyadong kumakain ng gulay. Makain kami ng gulay, guys, pero yung salad in a salad form, yun talaga ang pinakagusto ko dito kasi fresh siya palagi. Yung mga kamatis, kinalanlan lang na ako na, guys. Hindi ko na siya niluluto. Okay, nilalagay ko lang siya sa salad. Ang gaganda pa, oh. Ang ni sa food waste. Nani sila diri, oh. Tapos, meron na tayo ditong ready-made food na liha macaroni latico. Or, ano ito siya, yung macaroni. Tapos, meron siyang giniling na karne. Tapos, meron din tayo ditong Koki Cartano Maustainen Linsikeito. Or, ito yung merong linsi is yung parang orange nga siya, na, yung dal. Yan siya. Tapos, meron siyang halong karne. Ito yung mga naanato diri sa aking bag. Tapos, ito naman, guys, is chicken sandwich or chicken panini. Ayan. Meron din tayong nabili doon na zucchini. Ayan, oh. Ano nangyari sa zucchini? Nagkaganyan siya. Kaya siya andun na sa Haviki. So, pwede ko to siyang pan fry with carrots. Lagyan ng sibuyas. Ulam na. Tapos, meron pa tayo dito, guys. Meron tayo ditong Benicol. Ay, sakto. Mango and pineapple na Benicol. Para siyang yogurt din. Yogurt drink. Ganyan. So, ako lang makikinabang nito kasi mahilig si Anika and Nico sa yogurt. And then, meron tayong sibuyas. Bag ng sibuyas. This is half a kilo. 500 grams ng sibuyas. And, andun to sa Haviki, guys, kasi may isang piraso dito na tumubo na. Ayan, oh. Kapag ganyan na, guys, tumubo na. Food waste na yan dito. Hindi na ibibenta. Kasi dapat hindi pa nakasprout yung mga sibuyas and yung mga garlic, guys. Tapos, ito tayo sa karne natin. Meron tayo dito chicken broilerly PHV. Ito is breast ito. Marinated na siya. And, ayan. Dati siyang 8 euros and 82 cents. Ang per kilogram nito is 14.95. Wala ka mahal. Just yun na rin. Mahal, guys, no? Tapos, meron tayo ditong Kyriolohi filet ruodoton. 340 grams, 2 pieces. I don't know how much ito, guys, but I think this is expensive. Basta isda talaga sa Finland, guys, mahal. So, ito yung plano kong lutuin bukas. And meron din akong ganito na nasa freezer. Siguro lutuin ko rin yun. Para masabay ko siya malagyan ng dill. Ayan. So, ito yung lulutuin ko bukas. Tsaka ito din siguro. Lutuin ko na siya, ready na. Kasi para may pagkain dito sa bahay. Kasi hindi ko alam kung mga anak ba ako bukas or sa susunod na araw. I really don't know. Kaya, masubuti na mag-ready. Kasi si mother-in-law ko ang magbamatay dito sa bahay. And ayoko naman mahirapan yung mother-in-law ko na magluto pa siya ng pagkain while magbabantay sa kay Anika para magpahinga lang siya ba. Nagtugulong na po siya, guys. So, ito, ang salmon, guys, masarap siya kapag nilalagyan siya ng dill. I-bake mo lang siya. Tapos, squeeze mo siya ng lemon. After salt and pepper, squeeze mo siya ng lemon after naluto. Tapos, dill. Sarap na siya, guys. Tapos, pair with potatoes. And merong mushroom. Oh, yun. Sob na ang lunch. Tapos, ito din. Ipan-fry lang naman to. Yan. Ito pa lang, guys. Jackpot na ako dito, guys. Itong 2 piraso pa lang na to. Sobra-sobra talaga mabili sa Haviki. Tapos, meron din tayong nabili doon na ranch dressing. Castike or salad dressing.
920 grams. Ang laki nito, guys. Actually, pwedeng kumuha ng dalawa nito, pero isa lang ang kinuha ko. Anin ko naman kasi yung dalawa. Ayan. Tapos, meron pa tayong protein drink dito na Manila Fudge Milkshake. Ayan, dalawa. Ayan. So, pag nagutom ako sa gabi, meron akong makukuha dyan sa ref. Tapos, yung mga yogurt. Ay, krahaka pala ito, curd, guys. Mga curd ito. This is Karpalo Kinuski. Karpalo is cranberry and butterscotch na rahaka. Ayan. So, meron tayong dalawa. Tapos, meron pa ditong Benicol na ano man to. Hindi ko, mango and ananas pa rin. Mango and pineapple. Kagaya siya nito. Ito yung sinasabi ko, guys, palagi sa inyo na kapag nakakuha ako ng mga yogurt drink na ganito, yung nakahiwalay na nga siya. Kasi, nakaganito yan siya pagka-package. Ganyan, This one is a pack of 6. Ito, nahiwalay na. So, pag nahiwalay na siya, hindi na siya nakapack ng ganito. Hindi na siya ibibenta. Tapos, ito naman, andun to sa Haviki, guys. Kasi, ito, nalumping na yung kanyang packaging. Tsaka dito sa harap. Kaya siya andun sa Haviki. Ganon lang yung reason. Madalas talaga, ganon talaga yung reason bakit napupunta yung mga pagkain dun sa Haviki Wakapayka. O kaya, kung hindi nila na-donate or wala silang pinag-donate ng mga pagkain, diretso nila tinatapon sa basurahan. Kasi may mga stores din talaga dito sa Finland na hindi nila dinodonate yung mga pagkain sa churches and sa mga food banks, ganyan. Kaya, dinidiretso nila sa basurahan. Ganon. Iba-iba kasi ng policy, guys, bawat store. And, hindi din natin sila masisi kasi policy nila yun Ganon yung kanilang pag-maintain ng standard ng mga tinitinda nila. But anyways, kahit pa naman na ganito to, guys, it doesn't mean na food waste ito is hindi siya nakukonsume. These are still all edible. Nakakain pa siya, hindi siya nakakalason, hindi siya nakakasira ng tiyan. But the good thing is, nakakatipid kami and we were able to eat and save. You will understand me why, guys, ginagawa namin to ni Nico in the future. Bakit itong Haviki? Bakit doon kami namimili sa Haviki? Kaya naman namin bumili sa store. Kasi nga, may mga plans kami and may mga plans na kami na nagawa because of Haviki. Kasi nakatipid kami ng pera talaga. And that is this is one of the nicest and one of the wisest thing na ginawa talaga namin para sa aming pamilya, guys. Kasi nga, malaki talaga yung natitipid namin. And I'm so happy that there are people who are still visiting the Haviki Wakapayka, yung mga students na na-inform ko, guys. And like example, yung today, yung kaklase nila Elisa, napunta sila doon. Ayun, so I'm so happy na sila din is nagde-disseminate ng information doon sa mga kakilala din nila. And yung isang kasama niya today is first time niya magpunta doon sa Haviki Wakapayka. Kasi nga, for sure, makakatulong din to sa kanya or sa kanila, guys. Kasi nga, mura 10 euros lang. Hindi ka makakabili na ganito talaga karaming pagkain sa grocery dito sa Finland. Kahit pa bali-balik ta rin nyo. Ang sitwasyon dito sa Finland ngayon, guys, is sobrang malala. Finland is one of the highest. Top 1 kami, guys. Happiest country in the world, ang Finland. However, ang happiness, guys, doesn't mean you have everything. Like, mga tao dito mayaman, ganyan. Happiness means in a different way dito, guys. It means like how people get satisfaction or how they are satisfied with the life or the quality of life. But I don't think so in the coming years magiging happiest country pa rin ito, guys.
Kasi as of the moment, Finland is really facing a very big crisis and sobrang daming affected. Even the locals are affected. Kasi guys, sa buong Europe, Finland is ranked number 1 sa most number of unemployment. Sa percentage pa lang guys, sobrang taas. Ang Finland ang nangunguna. And then followed by Spain and then Sweden. It's very difficult because maraming hindi nagtatrabaho and maraming mga matatanda din dito guys na kailangan din nila ng help. But the thing is, ang government is nag-cut ng tawag nito, budget nila sa healthcare and nilagay nila for the military. So, there were so many changes but I'm not really good in explaining those kind of things, but you can watch other vloggers. But if I were you, if you found a what you call this one, a recruitment agency dyan sa Philippines na nagsasabi na pumunta sa happiest country in the world and no need English, no need IELTS, ganyan. Basta marami sila mga pakulo. Huwag kayong maniwala guys kasi as of the moment, mahirap, sobrang mahirap maghanap ng trabaho dito sa Finland guys. And hindi siya madali. I was just so lucky na nakahanap ako agad because my profession is really in demand. But even though in demand yung profession ko guys, being a nurse dito sa Finland, sobrang daming nurses din dito sa Finland as of the moment ang walang trabaho. And sobrang daming departments ang na-close sa different hospitals sa buong Finland guys because of the budget. Dahil nga nag-cut sila ng budget, so may mga departments na na-close. And yung mga tao na nag-work doon is nawalan sila ng trabaho. Ayun. So, mahirap guys. Kaya wag kayong maniwala agad-agad sa mga recruitment agencies. Ang masasabi ko lang talaga as of the moment, do not come to Finland. Huwag kayo pumunta ng Finland guys. Kung hindi sigurado, hindi 200% or 300% sure na meron kayong trabaho pagdating dito. Kasi mahirap. I've met a lot of Filipinos already in Helsinki na graduate sila ng Sairaanhoitaja or ng nursing. But after that, wala silang trabaho as of the moment. Ilang buwan na silang walang trabaho and it's not good. Kasi merong bagong policy dito ngayon sa Finland guys na kapag hindi ka nakapag-work within 3 months or wala kang work for 3 months, papaalisin ka na sa bansang to. And sobrang stressful yun guys, yung ganong feeling na dating may work ka sa ibang bansa. Like example, nasa Dubai ka before or nasa Saudi ka before. Tapos nag-work ka doon as a nurse for 10 years, 15 years, 20 years. Pagdating sa Finland guys, start zero ka kasi kailangan mo mag-aral ng language. Kailangan mo mag-aral ng nursing again, like a refresher course. And the language is very stressful, walang trabaho, walang keikapay ka or walang part-time jobs na available. Kung meron mang available guys, cleaning, even the cleaning guys, it's so difficult to find them as of the moment. Marami din ako mga kakilalang Pilipino na sobrang tagal na nila dito sa Finland. As in, tumanda na lang sila dito sa Finland guys. Sila din mismo nagsasabi na sobrang hirap maghanap ng extra job ngayon. Kahit na meron na silang trabaho, naghahanap pa rin sila guys. Kasi nga mahirap. Sobrang magasto, sobrang mahal ang pagkain dito. Ang cost of living is so expensive. Ang kuryente, kailangan mo bayaran ang tubig mo. Ang apartment, ang internet, lahat yun guys. And yung tax dito is so high. So, the government has gumawa sila ng sobrang maraming changes. And hindi siya naka-apekto siya sa maraming bagay. Kaya if I were you,
do not come to Finland as of the moment. Maybe later. Tingnan natin kung magbago yung situation. But as of the moment, guys, mahirap talaga siya. Huwag muna kayong pumunta ng Finland. Hindi naman sa, ano yan, yung crab mentality na negative traits ng mga Filipino, itong ginagawa ko or itong sinasabi ko ngayon na do not come to Finland or I'm discouraging you. Because that is the truth. Maniwala kayo guys, kami ang mas nakakaalam compare sa mga recruiters na yan na puro pera lang ang habol nila sa mga nare-recruit. Kaya natatawa ako na saan kaya nila kinukuha yung mga information na ganyan na or the guts na magbigay ng wrong information sa mga tao na pumunta sa happiest country in the world kasi nga doon you will have opportunity for your family, ganyan. Pero ngayon guys, wag talaga. Wag kayong maniwala guys. Sobrang hirap ng buhay dito ngayon and sobrang challenging. It's just that for me, I was lucky kasi matagal na ako dito. But even though, yung time na nag-apply ako guys, hospital again, sobrang hirap talaga nun. Kasi it was like 10% maybe, or less than 10%, or 15%, nung nag-apply ako na matatanggap ako sa trabaho ko o hindi. But I was just so thankful that God has been with me all the time and binigyan ako ng trabaho. And I'm just praying for all those students or yung mga Pinoy or yung mga foreigners na nag-graduate recently na makahanap din sila ng work as a nursing or any kind of job that they will be able to feed themselves and yung mga family na nasama nila dito sa Finland and they will be able to pay their rent and all the things na kailangan nila dito to survive. Kasi nga sobrang hirap talaga dito ngayon. As in, mahirap guys. Kaya kami we are so blessed and happy talaga na merong Havikirwa Kapayka. Kasi doon nakakabili kami guys ng murang pagkain. And ito naman, magagamit namin siya within this week. So next week na naman kami mag-grocery. But yun nga, kanya-kanyang diskarte lang talaga tayo sa buhay, no? Kaya minsan, ang nasasabi ng iba, gawin nyo to, gawin nyo yan. Pero iba kasi yung diskarte nyo sa diskarte namin. Ganon. Pero yun lang talaga guys ang masasabi ko. Wala akong pakialam kung sabihin nyo pa sa akin na yung mga pagkain na kinakain namin is patapon na. Explain nyo sa akin ano yung expiration date and explain nyo sa akin kung ano yung mga numbers na yan na andyan sa mga pakete. Yan is mga numbers lang yan guys. Yung date lang yan guys ng mga stores, ng mga production. Pero noon naman wala namang ganyan. People are eating anything. And people are keeping food sa freezer. Yung freezer nga nila is yung outdoor sa ilalim ng lupa, di ba? Wala naman eh. Wala namang mga number noon. For sa mga manufacturers, of course, na ano yan, wag na blind na ta sa ano ba, sa mga information bitaw guys. Like example sa mga expiration date, best before date, yung mga ganyan. Actually guys, hindi ko masyado tinitingnan yung mga ganyan. Lalong-lalo na kapag yung mga pagkain is nanggaling sa Haviki. Hindi guys, kasi hindi naman kasi siya basihan kung maganda pa yung pagkain o hindi. Kasi before naman, hindi mo naman tinitingnan yung numbers. People are basing everything sa taste, sa smell, sa looks ng pagkain. Sus, grabe. Makakita kag ingon ani guys sa Philippines. Punitong jud gapon ako. Makakita ako. Sus, pero kung wala man guwikte ingon ana dyan sa Philippines, no? Luoy gani kayo ng mga kaon o kanang katubito mga leftover na chicken. Grabe. Nung pinakita ko yun kay Nico guys, pinumiyak yun talaga siya before.
umiyak siya. Kaya nga sabi niya sa akin, kung manalo din daw talaga siya ng loto. Mamimigay din daw talaga siya ng maraming pagkain and maraming opportunities dyan daw sa Pilipinas. Kasi nakita niya kasi yung buhay dyan sa atin sa Pilipinas. Mahirap man dito, pero mas mahirap dyan sa atin, guys. Kaya sobrang nakakaawa talaga yung mga ibang pamilya, and nakakapanghinayang, guys, na dito sobrang daming pagkain na tinatapon. Hindi ko talaga sila maintindihan. I don't understand, but tayo magagawa. Yun yung standard nila eh. But anyways, guys, ito na lahat yung mga napamili namin for worth 10 euros. Compare doon sa napamili ko sa Lidl, guys. Napamili namin sa Lidl na 29 and 36 euros. 29 euros and 36 cents. Sobrang konti. Pero ito, puno yung lamesa natin and 10 euros ng ating budget. Diba? Sobrang sulit na, guys. Masarap ito. Ito magiging mga snack ko kapag midnight tapos di pa ako nakakatulog. Ganon. But anyways, guys, salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Pagpasensyahan nyo na, guys, na tawag nyo, wala ko gazigzag, magstorya always. And palagi akong hinihingal. It's because baby is really growing, and actually bumababa na siya, guys, and kapag nakahiga ako, hindi na talaga ako nakakahinga. So konti na lang talaga lalabas na siya. And I hope, please pray with me, guys, na I will have a safe delivery. I will be safe, and most especially si baby maging safe, guys. Kasi we don't know, but I know God has a plan. So I lift up everything to Him, and siya na ang bahala. So guys, huwag tayong magsayang ng pagkain. Meron tayong sobra, i-share natin. Huwag natin ipagdamot. Kahit maliit lang yan. Don't waste food, guys. Sobrang daming tao ang hindi nakakain ng mga pagkain na kinakain natin. Daddy, should they come to Finland now or no? No, if you have work, like you have already place where to go. Why not? But just come here, Study. studying, reading language, and finding job. No. No. Yeah, if you have a place already to work, then you should come. But if it is not 300% sure that you will have a job in here, then don't come. Because Finland is... It's an expensive country, and there is, for now, it's like an unemployment rate. Yeah. Here, So difficult life in here now. What is it? They should come if there's a work, but they need to consider other countries. Nee, I would rather maybe, and one is maybe the language. If you have a choice, then I think for me, then I think I would not. Maybe there's other like reason why then I would become for climate if somebody's liking this or something. But if you just want to raise your family and make money in and learn the language, is maybe Another country. maybe I don't know, in Europe or Somewhere else, but not Finland as of the moment. not this moment. Maybe later, but not now. Yes. Think twice. What can you say about those illegal recruiters? They are, I mean, they may be not illegal, but they are recruiting people to come to Finland. I think they are. I don't know. Do they like? They don't even live in here. Cooperate in here. They who had this recruit companies. I don't know. Do they live here or some other countries or Philippines, and they just like painting the picture to come here. They showing you nice numbers. But, Like 200,000 peso salary. But they forget to tell you that
There's a big like tax. Big tax, high like living costs. Maybe the climate, I don't know. Some maybe like this very much. It's I don't know. For now, its window is dark there, but for snow and four season, if you like it, it's maybe one good like. But is it Points, but- is it true? Like 200,000 peso for a cleaning job? Yeah, it is like we call it a brutto. It is your salary paper. It's reading that amount of money, but there's also read like a minus tax, Minus health elake, insurance, insurance. mikä toi eläke toi. Se on heritage on perintö, se on toi retirement money. Retirement money. There's so many minus. So And it's then and then we have this en mä tiesin what is like universal tax semmonen ALV, arvonlisävero. So every product here is now it's 25.5% or the food is 14% tax. So you first pay tax your income money, your salary, and then when you buy something, it's like the whole tax rate is up there, maybe 50%. Half is going. half of your salary goes somewhere else. You will not be able to touch it. But you wash it. Eating right away. It's washed. It's washed. No need ba? Mimo also wants food. Basta fruits guys, dito sa bahay, maubos yan. Tingnan nyo to. Ayan, ubos na nili ko yung isang sanga ba tawag dito? Kasi grapes. Ubos mo yun.